Ramdam po namin, alam po namin, mahal na mahal po ninyo lahat si Mami. Alam na alam, direct, mahal po ninyo lahat ng namin. I actually didn't want to talk in front of all of you because, syempre hindi naman po rin sa kaalaman ng lahat na medyo may mga kami ni Mami. Kami yung, ako nga po, according to her good friends na nag-aalaga po sa kanya, palagi daw po po akong pinapanggit ni Mami sa kanila as yung anak niya sa Sudil. Ako daw yung anak niyang Sudil. So, meron kami mga hindi pagkakaintindihan na maraming times na hindi po kami nakakapag-usap. Mga kapatid ko po na ako, si Mami, pero ako po hindi masyado. So, kaya ayoko pong magsalita dahil I am still full of regret. Yun po, pero sabi naman yun po, huli daw kong nawawala kapag paano na yung pandinig. Sana po narinig niya ako. Sana po narinig niya na nandun po ako. Alam mo naman ako, ano po yung sinabi ko po sa inyo ba? Mahal na mahal ko po kayo. Po kayo. Salamat ulit sa inyo lahat. Thank you. Nung naging show namin, kasi nga, kumakanta kami lasing. At nagkamali-mali na yung mga pinakakanta namin, dalawa. Hanggang sa tumalon pa ng stakes yung kuya ko dahil hinabo na yung shakes niya dahil tumalsik. Akala ko nga tatalon sa mga tao eh. Diba? So, ang saya-saya ng mga experience na yung ganun ba na yung bonding namin yung Mami. And naalala ko pa nga nun, nung bata pa ako, binimake-upan siya sa kwarto niya, meron siya parang dressing room, so doon lagi siya binimake-upan. So dahil yung bahay niya is open sa lahat, syempre yung mga fans, yung mga kasamahan niya sa industriya, yung mga director, scriptwriter, nandun lahat. Syempre lagi mong naririnig, Ate Guy. So ako, pumasok ako sa kwarto niya, natawag ko din siyang Ate Guy. Konti yung ngiti niya, kabaliktaran yung nangyari. So nagulat din ako, kasi bakit yung lumabas sa bibig ko? Dinaser mo nang tuloy ako ng nanay ko. Diba? So alam mo yun, yung ganun yung mga naaalala ko kay Mami. Saka yung papasama siya sa akin. Mami, huwag kang magagalit. So, nandun kami sa Las Vegas. Anak, samahan mo ako, pipindot lang ako. Okay ma, sige, enjoy lang. Siyempre doon, may mga libre drinks. O dito lang ako, kasi hindi naman ako nagsusugal eh. So, inayaan ko lang siya. So, hanggang sa nanalo yung nanay ko. Siyempre, alam mo na, may ilagay. Bigay. Tuwan-tuwa ako. Hindi pa kami umuwi. Maya-maya, anak, nandiyan pa ba yung binigay ko? Bakit ma? Tampaya lang ako, palalakuin natin ulit. Wala na, mawala kasi alam niyo, binigyan niya ako. So, ayun lang po, yun yung konting mai-share ko sa inyo. And I'm sure sa mga malapit po sa Mami namin na nandito, marami pa po kayong mga experience sa mga ganda na kasama siya. Kasi nga, sabi ko nga, napaka-bitin naman kasi biglaan nga itong nangyari. Sana man lang umabot man siya ng mga 90 plus, di ba? Parang dami pa namin napag-usapan kasi parang to be continued pa yung usapan namin. Hindi pa tapos eh. So,
Buti na kaya, akala ko magpupulaps ako kanina. Yun po. So, yun na po, yun yung experience na para naman medyo masaya tayo kasi ako na rin umiyak dahil drain na po kami sa totoo lang. Sobrang sakit ng nangyari. And siguro naman po na witness niyo pati sa mga interviews. Siguro masasabi ko lang na mahal na mahal ka namin. Alam kong mapayapa ka na. Kasama mo na ang Panginoon. Sana gabayan niyo kami lagi. Kaming magkakapatid, pamilya mo. Kaming mga mahal mo sa buhay. We love you so much. I'll see you in time. Alam ko na nasa ibang dimension of life ka na. So, diba? Ikita pa naman tayo, pero huwag muna ngayon. Huwag muna ngayon, ha? Sana huwag ka rin magpakita ng biglaan kasi ako hihimatahin eh. Basta mahal na mahal ka namin. Thank you sa lahat. Lahat kami na nandito. We love you so much. Thank you. Pinakamamahal kong Lot. Kausap ko ang doktora ko, si Doktora Lua. Magkausap lang kayong dalawa at tinatanong mo raw sa kanya kung anong sakit ko. Sabi ko kay Doktora Lua na sabihin sa'yo na okay ako. Wala ka o kayong dapat ipag-alala. Dating sakit ko lang ito at nag-trigger lang nung nagkaroon ako ng upo at sipon. Nagpapasalamat ako sa iyong pag-aalala. Pero wag. Kaya ako. Wala kayong dapat ikamahalan. Pag oras ng isang tao, wala na tayong magagawa. May sarili na kayong pamumuhay. At masaya ako dahil maganda ang inyong naging buhay. Lalo na buhay ng mga anak mo at ikaw. Napakabuti niyong mga anak sa mata ng tao at sa Diyos. Ano man ang mangyari, mahal na mahal. Mahal na mahal ko kayong lahat na magkakapatid. Mag-iingat kayo lagi. Lalo na mga anak ko, huwag mong pababayaan. Yan ang kayamanan mo. Ang mga anak mo. Ang pamilya mo. Ito po ang huling usapan namin ng mami ko. Kaya, matagal din po, matagal nagkaroon ng kondisyon ng mami. Matagal namin itinago sa lahat. She's been suffering with COPD for a long time. At kinakaya niya. Dahil ayaw nga niya eh. Ayaw niya. May nag-aalala sa kanya. Ayaw niya. The day she passed, I received a call from Tita Imelda. Sabi niya, anak, may kailangan gawin sa mami mo. Mag-okay ka, mag-okay ka. Okay. Kung anong kailangan gawin, please. Okay. Tumawag kay Ian. Ian, si mami nasa ospital. Oh, ate, alam ko na. Papunta na rin ako. I received another text. Lot,
from Tita Imelda, come now. I was rushing down. Ian called. And then nag-flatline na si Mami. He was also on his way too. When we got to the hospital, the doctor spoke to us. They were able to revive her. Pero nasabi na rin sa amin ng doktor kung ano yung consequences ng flatline na yun because she flatlined for 30 minutes. When they were putting her already, nakita ko siya doon siya sa harap namin. I was still talking to Tita Imelda and Ian. Lumapit yung nurse. Ma'am, I just want you to know that flatline ulit ang mami niyo. She tried her best to fight. Sanay-sanay, lumaban tong nanay ko. Kung kaya niyang targahin lahat, gagawin.